So welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 5, Wednesday. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 9:13. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners. Amen. So dito binigyang diin yung mercy na ang Panginoon mas nalulugod siya na igawad ang kanyang kaawaan kaysa sa sacrifice. No? So yung mga sacrifice kasi ay madalas nanggagaling ito sa tao. So yung mga tao nagsasacrifice. Pero siya naman, gusto niya, igawad niya yung kaawaan sa tao. No? Kasi yung tao, gusto niyang takpan, no? Yung kanyang kawawang kondisyon sa pamamagitan ng mga sacrifices. So, tinatakpan niya. No? Pero, ganun pa rin eh. Hindi naman nababago. Ang tao ay lugmok, makasalanan, natisod, nahatulan, at pwede natin sabihin, nalagay ang tao sa isang sitwasyon na talagang nakakaawa. No? Kaya, anong kailangan niya? Awa. No? At ang kaawaan naman ay nanggagaling sa Panginoon. At ang Diyos naman natin ay mayaman sa awa. Ang kanyang kaawaan ay walang katapusan. No? At hindi nagsasawa. So, yun yung maganda sa Diyos natin. Siya ay Diyos ng kaawaan. Hebrews 4:16. Let us therefore come forward with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace for timely help. So, dito naman binabanggit ang kanyang trono. So, ang trono ng Diyos sa kapanahunan ngayon ay tinatawag nating trono ng biyaya. Pero pag lumapit ka dito sa tronong ito, ang unang tinatanggap mo ay kaawaan. Bagamat trono siya ng biyaya, pero anong unang nasusumpungan natin dito? Kaawaan. At mula sa kaawaan, tsaka niya ginagawad yung biyaya sa atin. Ang ibig sabihin, ang ating kondisyon ay isang kondisyon na nangangailangan ng awa. At sa pamamagitan ng awa, nasusumpungan natin ang biyaya sa tamang panahon. Amen. So magbabasa na ako. Mercy is the most far-reaching God's attributes. O yan, so narinig nyo? So ang kaawaan, ang far-reaching, no? Pinaka malayo ang naaabot, malawak ang naaabot, no? Sa lahat ng mga kagalingan ng Diyos. Na ang ibig sabihin, ang kanyang awa, ang pinaka malayo ang naaabot. No? So, ibig sabihin, lumalampas siya sa mga ibang katangian ng Diyos. Okay, so pakinggan natin to. Mercy goes further than grace. Okay? God's love does not reach as far as His grace. And His grace does not reach as far as His mercy. So, tatlong bagay ang binanggit dito ng mga matataas na kagalingan ng Diyos. Katulad ng kaawaan, biyaya, at pag-ibig. So, tatlo. Puro mga matitindi ito. Kaawaan, diba? Biyaya, pag-ibig. So, lahat yung tatlong yan ay kailangan natin. No? Pero dito, kung ihihilera mo itong tatlong ito, sabi niya, yun daw kaawaan ng Diyos, no, ay mas lumalampas, mas malayo ang naaabot kaysa biyaya. Okay? At yun naman pag-ibig, okay, ay hindi lalampas sa biyaya. Ibig sabihin, mas malayo ang naaabot ng biyaya kaysa sa pag-ibig.
No? Pero ang biyaya, hindi naman siya lalampas sa kaawaan. So parang yung ranggo nila, palayuan ng extension. Ang pinakamalayo ay yung kaawaan. No? Susunod ay yung biyaya at pangatlo ay pag-ibig. Amen. If I am a good condition or in a good condition and my standing matches yours and you give me a gift, that is grace. But if I am in a pitiful condition and my standing is far removed from yours and you give me something, that is mercy. So ito ay paglalarawan ng pagkukumpara ng mercy at ng grace. So sinasabi niya, pantay lang tayo. Pantay tayo ng kondisyon o magkaibigan tayo, magka-level lang tayo. Hindi naman mas mayaman ka sa akin o mas mayaman ako sa iyo. Parehas lang tayo. Pero sa panahon na binigyan mo ako ng regalo, dahil magkapantay lang tayo, yan ay biyaya. No, biyaya na binigay mo sa akin. So, kusang loob na nagbigay ka, no, sa isang sitwasyon na magka-level tayo. So, ito yung paglalarawan ng biyaya. Pero kung ang kondisyon naman natin, ako ay nasa mababang kalagayan, mas aba kesa sa iyo, at binigyan mo ko sa panahon ng aking pagiging aba, miserable, nakakaawa, kalunos-lunos ang kalagayan ko, binigyan mo ko ng regalo. Ano yan? Yan ay awa. So, yan ang ibig sabihin nun. Okay, so tuloy natin. Ito para magkaroon tayo ng malalim na impression. If I come to you as your dear friend and you give me a gift, that is grace. However, if I am a poor, unclean beggar, unable to do anything for myself, and you give me a gift, that is mercy. So, yung grace ay ano lang siya, yung parang pag kinumpare mo sa awa, hindi siya talaga hindi siya hihigit, no, sa layo, no, sapagkat ang awa ng Diyos ay ginagawad niya sa mga lugmok, mahirap ang kondisyon, kawawa, no, at nasa isang sitwasyon na fallen o tisod, no, so ganyan. Alam niyo kasi yung kondisyon ng tao, minsan maraming tao wala siyang pagkatanto, no, sa nangyari sa tao, lalo na sa panahon ng pagkatisod. Nung matisod ang tao, no, siya ay nalagay sa isang kondisyon na talagang nakakaawa. Siya ay naging miserable. No, kung tutusin, ang tao sa kanyang pagkatisod ay wala na talagang halaga. No, bakit ko nasabi ito? Kasi nakatulan na siya eh. At ang hatol sa kanya ay ang walang hanggang kamatayan. So ano pang halaga ng tao? No, na mabubuhay siya rito sa lupa. At pagdating ng isang kapanahunan, no, ang kanyang hantungan ay ang walang hanggang kamatayan. Na pwede natin sabihin, yung tao walang halaga, no, maski na isang kusing, walang halaga yung tao. So ganun siya kakawawa. No, pero maraming tao hindi nila natatanto yung ganyang kondisyon ng tao. Kala nila, edukado ko, mataas ang pinag-aralan ko, hindi ako mababa. No, o yung iba naman, maraming salapi, maunlad ang buhay. At yung iba naman ay sikat, maraming katangian. So wala silang pandama sa totoong kondisyon ng tao. No, ito ay makikita lamang kung binigyan ka ng liwanag ng Panginoon. Naku,
No? Kailangan ko pala ng awa ng Panginoon. Tsaka mo makikita. No? Pero sa kabila ng pagiging bulag ng tao, lalo siyang nagiging mas kaawa-awa. Kaya ang Diyos natin na Diyos ng kaawaan, no, ay umaabot sa mga tao na ganyan ang kalagayan. Halimbawa, kung ang kondisyon ng isang tao ay sa totoo lang ay maayos, no, marami siyang mga magagandang bagay sa buhay niya at ligtas na rin naman siya. No, parang hindi niya masyadong kailangan ang awa ng Diyos. No, pero kapag ang isang tao ay talagang lugmok, kailangan niya ng awa ng Diyos. No, pero kung tutuusin, walang exempted. Pwede natin sabihin, lahat kailangan ng awa ng Panginoon. Maging mga ligtas na. No, huwag natin sabihin na naligtas na tayo, hindi na natin kailangan ng awa ng Panginoon. Tandaan natin, bagamat tayo ay naligtas, ang Espiritu lang ang naligtas. No, at nabubuhay pa rin tayo sa laman. At ang laman, no, ay nasa isang kondisyon. Nasa kondisyon na ang laman ay kinamumuhian ng Espiritu. No, kaya maski believer, no, meron pa rin aspekto ng lugmok at nakakaawa. No. Okay, so sabi rito, grace extends only to a situation that corresponds to it. But mercy goes much further, reaching into a situation that is poor and unworthy of grace, according to our natural condition. We were far removed from God, totally unworthy of His grace. We were eligible only to receive His mercy. Amen. So, ibig sabihin nito, bagamat may trono ng biyaya, pero kung tutusin, wala pa rin tayong karapatan dahil sa mababang kondisyon natin na tamuhin itong biyaya. Wala tayong karapatan dyan. No? At ang pwede lang tayo, laging pwede tayo, ay sa awa ng Diyos. Yon, pwede tayo. No? Pero sa biyaya, hindi tayo kwalipikado dyan. Hindi tayo qualified. Pero tandaan natin, ang biyaya, ang grace, nanggagaling pa rin sa Diyos. At pwede niya yang igawad kung kanino niya gusto. At dahil sa awa niya, bagamat ang tao hindi karapat dapat tumanggap ng biyaya, binibigay pa rin niya itong grace. At ito ay nanggagaling sa awa ng Diyos. Amen. So today's reading, in God's mercy that has reached us, none of us was in a condition that corresponded to His grace. We were so poor and pitiful that there was the need for God's mercy to extend to our fallen condition. God's mercy has brought us into His grace. Ayun. Kaya lang natin natatamo ang biyaya dahil sa awa. Kaya pag lumapit ka sa luklukan ng biyaya, anong una? Hindi biyaya agad, awa muna. No? Kaya pag binasa natin yung Hebrews 4:16, mapapansin nyo rito, okay, ulitin ko, tingnan ninyo. Sabi dito, let us therefore come forward with boldness to the throne of grace. Okay, so ano yung throne? Throne of grace. Anong meron sa kanya? Grace. Okay. Pero sabi dito, kung ikaw ay lumapit, that we may receive mercy. So, throne of grace siya, pero ang unang matatanggap mo muna dito ay awa and find grace. Sa pamamagitan ng awa, tsaka mo masusumpungan ang biyaya, no, for timely help. Nang ibig sabihin, kung wala ang awa, wala kang mapapala. No? Kaya tayo nagtatamo ng biyaya dahil sa awa ng Diyos. Kaya yung awa niya, mas malayo yung range niya kaysa sa grace. Amen. Okay, so
Saan na ba ako? Ah... Okay, God's mercy has brought us into His grace. Okay, so yung mercy ang nagdala sa atin sa biyaya. How we need to realize this and worship God for His mercy. Amen. So ngayon naintindihan na natin, no, na ang una sa lahat ay ang awa ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang awa natatamo natin ang biyaya. No, na ang ibig sabihin, pag inalis niya yung awa niya, wala tayong mapapala. No, anong meron? Sumpa. Anong meron? Hatol. No, anong meron? Kapahamakan. Walang biyaya. Pero dahil sa awa ng Panginoon, no, sinusuportahan niya tayo ng kanyang biyaya. Amen. Amen. Okay. Even now, after being saved and having shared in the riches of God's life, we still in some ways are in a condition that needs God's mercy to reach us. This is the reason Hebrews 4:16 says that first we need to receive mercy and then we can find grace for timely help. Oh, how much we need God's mercy. It is always God's mercy that qualifies us to participate in His grace. So ngayon, malinaw na tayo. Dati hindi natin pinapansin yung mercy. Grace lang, ng grace. No, parang feeling natin, napakalibre ng grace. Abundant ang grace. No, sufficient ang grace. No, pero hindi natin nakita na yung mercy, yung kaawaan niya, yun yung tumutulay sa atin patungo sa biyaya ng Diyos. No? Kaya, pagdating sa biyaya, ang wino-worship natin at sinasamba natin ay ang awa ng Diyos. No? So, dyan natin siya pinupuri dapat. Salamat sa iyong awa. Kung hindi ka naawa sa akin, wala akong matatamong biyaya. At siyempre, kung wala tayong biyaya, mananatili tayong kalunos-lunos, mahina. Sapagkat ang biyaya ay ang kapangyarihan ng Diyos upang iahon tayo sa lahat ng mga kahinaan. No, ang biyaya ay ang tres unong Diyos mismo bilang natatanging pagpapala, no, sa panahon ng bagong tipan. No, sapagkat kung walang biyaya, no, kaya sinabi diyan, pag ang biyaya ay para sa timely help ang hirap mabuhay kung walang biyaya. Yung pressure ng life, ang tindi yan. No, napakabigat. Kaya isipin niyo yung mga unbeliever, mga hindi mananampalataya, walang biyaya yan. Nabubuhay sila sa mundo. Sa gitna ng pressure ng mundo. Kaya ang daming mga tao nai-stress, nababaliw, nagkakasakit, yung iba nagpapatiwakal, no? Yung iba hindi nila kaya, dinadaan na lang sa iyak, no? At dinadaan sa kung ano-anong pwedeng makarelieve sa kanila sa matinding pressure ng life. Pero tayo mga believer, no, napaka-blessed natin sapagkat meron tayong biyaya sa panahon ng pangangailangan. No? Pero nakalimutan natin na hindi naman talaga tayo kwalipikadong tanggapin yung biyaya na yan. Kaya lang natin natatamo yan dahil sa awa ng Panginoon. No? Kaya yung binibigyan pansin dito ay yung awa ng Panginoon. Amen. Our concept is that the one who wills will gain what he wills to obtain, and that the one who runs will gain what he runs after. If this were the case, then God's selection would be according to our effort and labor. But it is not so. On the contrary, God's selection is of God's who shows mercy. We do not need to will or to run.
for God has mercy on us. If we know God's mercy, we shall not put our trust in our effort. Neither shall we be disappointed by our failures. The hope for our wretched condition is God's mercy. Amen. No? Kasi yung isang side ng Christian life, ito yung nag-set ka ng goal. Kasi may will tayo eh. Kailangan tumakbo tayo. Diba? Kailangan mag-effort tayo. I-work natin yung salvation natin. No? Kaya yung tao, minsan naiisip niya, yung resulta ng tagumpay sa kanyang buhay Kristiyano ay nanggaling sa kanyang effort at pagsisikap. No? Pero hindi niya nakita na lahat ng ito ay ayon sa awa ng Panginoon. Kung walang awa ang Panginoon sa iyo, anumang sikap mo, anumang effort mo, anumang tuloy ng pagtakbo mo, hindi ka aabot, no, sa goal. Kaya, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, huwag nating ilagay yung tiwala natin sa ating kakayahan. No, kundi umasa tayo palagi sa kaawaan ng Panginoon. Hindi ko sinabing huwag na tayong tumakbo. Huwag na tayong magsikap. Huwag na tayong maghabol. Hindi naman ganun. Pero ang sinasabi rito, sa kabila niyan, ng pag-labor mo, paghahabol mo, pagsusumikap mo, kailangan matanto mo na kailangan mo pa rin ng awa ng Diyos. Sapagkat tayo ay nananatiling pitiful, kahabag-habag ang kondisyon. Ganyan yung sitwasyon natin. Amen. Romans 11:32 says, "For God has shut up all in disobedience, that he might show mercy to all." God's disobedience affords God's mercy and opportunity, and God's mercy brings man salvation. How marvelous is God's mercy. So, ang Diyos sinadya niya na lahat, no, maikulong, okay, sa isang sitwasyon ng pagiging masuwayin. No, at sa sitwasyon ng pagiging sumusuway, siya ay nalagay sa isang nakakaawang sitwasyon. So, dahil dyan, karapat dapat niya tanggapin ang kaawaan ng Panginoon. Sino ba nangangailangan ng kaawaan ng Panginoon? Eh di yung kawawa. Kung inisip mo hindi ka naman kawawa, hindi mo kailangan ng kaawaan ng Panginoon. Pero tandaan natin, ang kaligtasan ay nanggagaling sa awa ng Panginoon. Kung wala yan, sino maliligtas? Kung inisip mo na hindi mo kailangan ng awa ng Panginoon, paano ka maliligtas? Paano ka mabe-bless, no, ng tagumpay at lahat ng bagay, ng mga positibong bagay galing sa Panginoon. Pero hindi tayong kwalipikado na tanggapin yan. No, ang kailangan natin ay awa. At kung naawa ang Panginoon sa atin, ibibigay niya sa atin yung kailangan natin. Nasa desisyon pa rin niya yan. Pero ang maganda, hindi siya kinakapos ng kaawaan, hindi siya nagsasawa. No? At ang kanyang kaawaan, napakalayo ng naaabot. No? Lumalampas. Kung minsan yung biyaya, hindi mo na nakakamit eh. Pero bigla na lang, no, nakita ng Panginoon yung kalunos-lunos nating kondisyon. Nakabag siya at kusa niyang dinadala sa atin ang kalakasan, ang tagumpay, no, ang liwanag, no, ang pag-asa. No, lahat ng ito ay binubuo ng biyaya. No, kapag kung wala ang biyaya, babagsak tayo. Hindi ka nga makakaserve sa Panginoon kung walang biyaya eh. At hindi natin madadaig ang kasalanan, ang tukso, ang kalungkutan,
no? Ang mga disappointment ng buhay, hindi natin kakayanin yan. Kaya kailangan natin ng biyaya. Kaya sabi ni Paul, ang biyaya daw ay ang kapangyarihan ng Diyos. Oh, yan ang biyaya. Amen. Amen. Okay, so God's mercy and His grace are both the expression of His love. When we are in a pitiful condition, His mercy reaches us and brings us into a state where He is able to favor us with His grace. No? So, saan pumapasok yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay kahayagan ng awa at ng biyaya ng Panginoon. So, ginagamit niya itong dalawang ito upang ihayag niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Una, nandun tayo sa isang nakakaawang sitwasyon. So, dinala niya ang kanyang awa, no, dahil sa kanyang pag-ibig. No? At pagkatapos niyan, tinustos niya ang kanyang biyaya dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya ang mercy at grace ay expression ng love ng Diyos sa atin. Amen. Luke 15:20-24 says that when the father saw the prodigal son returning, he had compassion on him. This is the deeper mercy, an expression of the father's affectionate love. So ito yung kwento ng alibughang anak. So alam natin yung kwento ng alibughang anak. Ito yung anak na kinuha niya yung yaman mula sa kanyang ama at kanyang winaldas hanggang umabot siya sa sitwasyon na naging miserable yung kanyang buhay, no, na wala na siyang makain, madungis na siya. Ang kinakain niya ay yung kung anong kinakain ng baboy, kasalo niya ang mga baboy, no, at isang araw, hindi na niya kinaya. Mabuti na lang, ang naisip niya ay bumalik sa kanyang ama. Ano bumalik siya? No, nakita siya ng ama at ang unang nadama ng ama ay ang awa sa kanyang anak. Hindi siya nagalit. Kasi iniisip natin, napakasamang anak nito. Hindi karapat-dapat na anak. Kaya kung babalik siya sa ama, sigurado, pagwiwikaan siya, papagalitan siya, o baka tanggihan na siya, o baka hindi na siya patawarin. Pero hindi. No, ang naghari sa kalooban ng ama ay awa nung makita niya yung anak niya. Awa. Nakaka-touch ito. Amen. This is the deeper mercy, an expression of the Father's affectionate love. No, so itong awa na ito ay kahayagan ng kaawaan ng Diyos at ang kanyang malalim na pag-ibig sa kanyang anak. Nakita niya yung itsura ng anak niya, kalunos-lunos. No. Amen. Then the father clothed his son with the best robe and fed him with a fattened calf. This is grace, which also manifests the Father's love. God's mercy reaches further than His grace, bridging the gap between us and God's grace. Amen. So, anong ginawa ng ama? Dahil sa kanyang kaawaan, sinuot niya ang pinakamagandang balabal sa anak niya. Ano pa? Pinakain niya ng pinatabang guya dahil matagal na hindi kumakain na masarap yan. No? At dahil sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan, no, wala na siyang sinusuot na damit. Siya ay mukhang pulubi. Pero dinamitan siya ng ama. Mayaman yung ama eh. No. Ano yan? Yan ay grace. Yan ay grace. So, ibig sabihin, itong awa ng Panginoon ay nagdudugtong sa atin sa biyaya. No? At sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ihahayag ang kanyang pag-ibig sa atin.
So, saan nag-umpisa? Sa awa. No? Amen. Often because of our pitiful condition, we need to receive mercy before we can find grace. We come to the throne of grace like beggars in somewhat the same condition as was the prodigal son when he came to his father. When we come to the throne of grace, we may have the sense that we are pitiful and say, Father, I am not worthy of anything. Amen. So, pag tayo ay nawala, so may mga believers din na nawawala eh. Ang ibig sabihin doon, nawala sa tahanan. No? At alam natin, ang tahanan natin ay ang eklesiya. So, may mga believers na gusto nila magliwaliw sa sanlibutan. Nagsawa na sila sa church life. Church life, walang mga makasanlibutang bagay. No? At gusto nila munang iwanan ng buhay eklesiya. At sila ay magliwaliw sa sanlibutan. No? At mula dyan, no, nakita nila ang hirap mabuhay sa sanlibutan. Lalo na kung ikaw ay believer. Pero isang araw, no, katulad din sila ng prodigal son, bumalik sila sa eklesiya at muli nasumpungan nila ang Ama sa loob ng eklesiya. No, at dahil diyan, muli nilang naranasan ang habag ng Diyos na nagbalik sa kanila sa mga bagay na naiwala nila. No, kapag iniwan mo ang buhay eklesiya, no, magiging miserable ang kondisyon mo. No, tayo ay magiging katulad ng mga unbeliever sa sanlibutan. Naglilimayon, naggagala, kinukuha ang mga bagay sa sanlibutan para pasayahin yung buhay natin. Pero habang ginagawa natin yan, ano mangyayari? Tayo ay nagiging lugmok, no, sa sanlibutan. At sa anumang panahon na naisip mong bumalik sa tahanan, sa eklesiya, andyan ang Ama. Tatanggapin ka. No? At mula dyan, matatanggap mo ang kanyang biyaya. At itong biyayang ito, no, ang magiging suporta natin sa panahon ng ating pamumuhay dito sa lupa. Kaya kailangan natin yan. So, salamat sa kanyang awa. Amen, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kahabagan. Napatuloy mo kami kinakaawaan. Panahon ng aming kahinaan, sa panahon ng aming pagiging napababa. O Aba Ama, Panginoon. Sinusuportahan mo kami. Dinadala mo kami sa loob ng biyaya mo upang kami muling ma-recover, maibalik sa pagtatamasa sa iyo. Amen. Salamat, Panginoon. Amen.